So ayan, welcome back. Ayan, welcome to my channel. Ayan, so meron na naman tayong panibagong vlog regarding sa langis. So ayan, mapapansin niyo natin dito sa video na to, marami tayong iba't iba't klase ng langis. So ano ba yung pagkakaiba-iba niyan? So sa dami po ng langis na yan dito, naka-stock sa aming shop, no, yan. Ayun pa, mga langis natin. So para sa akin, dalawang klase lang po yung langis na yan, no? Ayan. Isang polysynthetic, ayan, synthetic, at saka isang 5,000. Ano ba yung pagkakaiba ng synthetic at saka dito sa 10W30? So, malaki po yung pagkakaiba niya, no? Kasi ito, 10,000 kilometers po ang using nito. Ayan, lahat po ng 530, ayan, 530, ayan, 530, 530 na Castrol, ayan. Ayan po ay lahat po yan ay polysynthetic yan, no? Naka polysynthetic po yan. So compare po dito, no? Lahat po naman ng 1030, 2050, ayan po ay mga 5,000 kilometers lang yan. Huwag na po tayong tumingin sa mga brand, no? So ayan po si 1030 din. So siya ay 5,000 kilometers lang. So kadalasan gumagamit dito sa amin ay si Hyundai. Ayan, mga Hyundai. Ayan. Tapos pagdating naman sa dito sa motocrop, kadalasan gumagamit niyan ay si GMC. Si Ford pa, mali, hindi pala si GMC. Si Ford po ang kadalasan gumagamit dito, no? Sa GMC naman po, ito po yung kadalasan natin na ginagamit. Itong 020 at saka 5W30. Ayan po yung kadalasang recommendation ng mga company, no? May mga recommendation na sila mga langis, no? Ayan, may mga Toyota na yan. Kadalasan naman gumagamit talaga nito ay Toyota lang, no? Itong Lexus po, yan, gumagamit din po ang Toyota nito. Yan. Kasi ang Lexus ay ano din ng Toyota, yan. Yan. Gumagamit din po minsan ang Toyota nito. Pero meron po kaming talagang Toyota na 540 lang. Sa lahat naman po ng 540, ito rin po ay polysynthetic po yan. Nababasa nyo naman po yan. Nakasulat naman doon, naka-polysynthetic po yan. So 10,000 kilometers din yan. So yan. Magtataka kayo bakit may mga 5-0 dito sa unahan. Winter po yan. Ibig sabihin po niya winter. Ayan, ito po yung kapal ng ating langis. 30, 40, ayan, 40, tsaka 20, no? Saka ito 30, parehas lang naman ito, no? Yan, pagka-parehas lang sila ng fitness ng langis na yan. So magkakaiba lang sila ng brand. So regarding naman dito sa motocrop, ayan, baka sa mga hindi po makakaalam, no, sasama na natin sa vlog. So ayan, kung mapapansin po natin yan sa dalawang yan, halos parehas sila ng bote. Parehas na parehas yung titingnan natin. Pero recommendation ko po sa inyo, magbasa po tayo. So 520 siya, 5W20, pero 5W30 naman tong isa. Ito po, malaki rin po ang pagkakaiba ng dalawang ito. Kasi dito muna tayo kay 520. Si 520 po kasi naka-blind lang siya, no? Naka-synthetic siya pero hindi siya poly. Ibig sabihin po nito, ito po ay hanggang 7,000 lang ang capacity nito. Lalo na pag matraffic naman, gamit na gamit ang sasakyan, nire-recommend namin sa customer namin hanggang 6,000 lang sila. So replacement na po tayo ng langis, no? Hindi po kagaya nito na naka-polysynthetic. So magkaiba lang siya ng viscosity. Ito ay 530, yung fitness niya, magkaiba lang sila ng viscosity ng langis, yung fitness, ayan, 20 tsaka 30. Pero parehas po siyang 5 winter. Kadalasan po naman ang gumagamit ito ay si Ford, no? Parehas po siyang 1 liter, no? Yung una po naming ginagamit dati ay 96 ml lang. Wala siyang 1 liter. Quart lang siya. Yan. So ito, pero ngayon nilabas nilang bago ngayon. Ito, naglabas sila ng bago na 1 liter talaga.
So ayan, baka po kayo ay gumagamit ito, ay ginagamit po ninyo na gantong klaseng langis, ay tapos nire-reach nyo po na si 10,000, sibak po ang makina natin dyan, no? Talagang buka ang pitaka mo dyan kapag nasiraan ka ng makina. So, ano ba yung kahalagahan ng langis natin sa ating makina? So, siya lang naman yung nagbibigay ng proteksyon. Ayan. Nagbibigay siya ng proteksyon para hindi madamage yung ating engine. Kaya napakahalaga na sumusunod tayo sa paggamit ng langis. Yan first. Tapos sumunod tayo sa regular na pag-change oil. Yan sa mga, ito po ay pang gasoline only lang po ha. Ayan, mga pang gasolina lang po yung ating mga langis na yan. Wala po tayong pang diesel dito. Ayan. So, para tumagal yung ating makina, sabi nga. Ayan. So, ito, pag lagi nyo itong ginagamit, tapos ginagamit natin to sa 10,000, so, may posibilidad na mapaaga ang damage ng ating yan. Ito mapaaga na madadamage yung ating engine. Kasi ito po ay hindi po required na 10,000 kilometers, no? Talagang pag ito ay ginawa mo yung sa sasakyan mo, pag nagbaba ka nito, sobrang itim na ng langis mo. So, may ipunan ka ng carbon sa loob. Magpuputik-putik na yung oil pan ng mo, no? Ng makina mo. Ayan. Hindi kagaya nito na naka-polysynthetic siya, no? So, kampante ka. So, siyempre, pagka mga matatraffic naman, hindi naman natin kailangan at lalo na gamit na gamit natin yung sasakyan natin. Kung gumagamit tayo ng polysynthetic, so hindi naman required na tawag dito, hindi naman required na isagad natin sa 10,000 yung ating langis. So mas better para total mga 9,000 lang, kasi pag naka-traffic po tayo, hindi po nare-reading ni odometer yan. Kaya madalas namin sinasabi sa customer yan, hindi kami nagsasawang magpaalala sa kanila na kapag ganitong, lalo na mainit dito sa Saudi, sinasabihan namin ng customer namin, kung minsan tinatawagan na lang namin sila kasi nakukuha na namin sila ng details sa mga phone number nila. So binibigyan namin sila ng pabala ma-record na magpalit ng langis, no? Hindi porket naka polysynthetic tayo, kampante na tayo na gano'n na matatag yung ating langis, no? Siyempre pag mainit, matraffic, natatraffic ka, so siyempre lagi ka naka-aircon, yan. Tapos na-traffic ka, naka-aircon ka pa, so nagra-run yung makina natin, so hindi siya nare-reading, diba? Pero bumibase ka doon sa odometer natin, so mali na yung paniniwala mo doon. Wala pa. Meron pa akong excess na 1,000, meron pa akong natitirang 1,000 bago ako magpapalit. So, napapadaan ka sa mga traffic. So, yun. Maaaring madamage yung makina mo. Tapos, pag nadamage yung makina mo, kakabot ka sa ulo. Siyempre, gastos yun, no? So, ayan. So, ayan po yung pagkakaiba ng, no? Ayan po yung mga advice ko, no? So ngayon, kadalasan naman pagka yung ating mga sasakyan nabili na ninyo na brand nyo, sigurado ako na meron silang recommendation. Nagre-recommend sila. Kagaya nito ni Helix. Ang kadalasan pag galing sa tapos na yung warranty nila, ang madalas nilang ginagamit ng mga Hyundai, yan, Kia, ito po. Pag mga GMC naman, Chevrolet, ito yung kadalasan po yan. Nasa 95% po sila po talaga ang gumagamit ito. Yan. Yung mga to. Yan 020 na yan. 530. Yan sa mga GMC at saka Yan. Tapos sa mga Toyota naman, yan, meron din sila yan. Handa pa, mag-flashing ka pa. Ayan. So, sa akin naman, tatanungin nyo ko kung ano yung sa langis na yan, kung ano yung good performance. Lahat naman sila ay may quality. No? May quality sila. May quality lahat sila po. Mapabaring man siya. Meron po tayong kagaya ng Fox. Yan, nandito yung ito. Yan, puro. Ayan, yung mga ganito ay mga Germany po ito. Yan, made in Germany. Yan, gawa po ito ng Germany. No? From Germany po ito. Yan.
Sila po ang ano nito. Ayan. May mga bearing din tayo. Ito, Charlo bearing. Ayan. Made in bearing po naman ito. Ayan. Bearing. Yan. Ito naman Saudi Arabia, Aramco. Yan. From Aramco. Sila pa mga nag-manufacture nito. Yan. So lahat po yan okay yan. Wala po tayong issue sa mga ano yan. No? Yan po ay pero kung ako ay Toyota talaga ang brand ng sasakyan ko, syempre dito ako. Ayan, diyan ako. Ayan, dito ako sa Toyota kasi ang Toyota may sarili siyang langis. Ang Mercedes-Benz meron din silang sariling langis. Oh, Mercedes-Benz po 'yan. Oh, 540 po ang kadalasan ginagamit ang viscosity nila, no? Ang ang Honda, yan, ginagamit din po ni Honda to. Yan, to. Shell Helix. Yan. Siyempre, kilala na naman natin si Shell, no? Na malaking company talaga, universe. Kahit sa lupalop ng mundo, eh, meron talaga nito, no? At saka yun. Yan. Kahit sa lupalop sa Pilipinas, meron yan. Ito, meron din yan sa Pinas. Yan. Sa Germany, sa US, yan, meron din yan. Toyota na yan. So yan, ito, lalo na to. Si AC Delco kasi American po ito, no? USA po kasi ang ano nito. Yan from US, yan. So ayan, sana nakabigay tayo ng konting kaalaman sa langis, no? Yan, gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga langis, yan. So siguro susunod gagawa naman tayo ng vlog sa mga coolant, no? Yan, coolant kasi yan eh. Ayan, ilubo na si host, no? So ayan, sana nakapagbigay tayo ng konting idea. Ayun, thank you sa mga sumuporta sa aming YouTube channel. Ayan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, yan, open yan, pwede ka mag-subscribe. Then hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa i-upload yung video mo. And kung may mga request kayo gusto natin i-vlog, regarding na sa mga pag-check ng story, sa mga sasakyan, pwede kayo mag-comment na. At pag nahagat naman natin na magawa natin dito sa shop namin, yan, pipilitin natin magawa ng vlog. Ayan. Siyempre, huwag niyo rin kalimutan na mag-like sa mga video namin. Malaking tulong na sa aming mga creator, mga nagpo-vlog. Ayan. Thank you once again. Thank you.